Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong tagpo sa pagitan ho ni Senator Bato de la Rosa at ito pong mga opisyal po mga kabida ng Armed Forces of the Philippines, ano? During the confirmation hearing, ano, ng Commission on Appointment diyan po sa Senado, ano? Doon po sa mga ad interim appointments, okay, ng mga opisyal. Ito hong 86 generals and colonels ng AFP po mga kabida. Alam naman po natin na ito hong Armed Forces of the Philippines, maging itong PNP at iba pang mga empleyado po ng gobyerno, yung kanila pong ibinoto po mga kabida sa halip, okay, yung kandidato ho ng kanilang Commander-in-Chief, ito hong mga kandidato po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? At doon ho sa tagpo na yon, nagpasalamat po itong si Senator Bato mga kabida, no? Sa kanila pong ginawang na maging number 2. Ito hong si Senator Bato, doon po sa kanila pong boto. Okay? At number 1 po itong si Senator Bongo po mga kabida. And the rest, mga kandidato na po, ano, ng PDP Laban. Lahat po sila, no? Ito hong Duterte, pumasok po mga kabida sa Magic 12, ano? Sa local absentee voting mga kabida. Ito po yung kanyang sinabi, ano, sa kanya pong post, sa kanya pong Facebook page, Senator Ronald Bato de la Rosa. Posted po ito 20 hours ago. Ang sabi po ni Senator Bato po dito, ano, address po ito sa mga opisyal po ng Armed Forces of the Philippines mga kabida. Alright? Kaming dalawa ni Senator Bongo ay gustong magpasalamat sa military at uniform personnel during the local absentee voting. Dahil ginawa niyong number 1 si Senator Bongo, ako number 2, at yung PDP Laban ay tinulungan ninyo. After that, no more, no less. Kalimutan nyo na kami because you have to remain apolitical the rest of the way. Kaya I hope you remain steadfast in maintaining your values na huwag kayong magpadala sa politika. You remain loyal to the Filipino flag. You remain loyal to the Constitution and loyal to the Filipino people. Senator Bato, during the Commission on Appointments o CA deliberation on the ad interim appointments of 86 officials of the Armed Forces of the Philippines held Wednesday, June 4, 2025. Ayan. So, nagpasalamat lang po, ano, ito hong si Senator Bato sa kanila pong binigay na mandato, ano, sa kanila po ni Senator Bongo. At yung mandato na yon, malinaw po yun mga kabida, ano? Napakalinaw po yung mandato na yon na binigay po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at maging ito hong ibang mga empleyado po ng gobyerno na bumoto po during the election, ano, mga kabida. At isang indikasyon po ito, ano, na despite po sa umiiral mga kabida ng pamunuan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, hindi ho nila sinunod yung kanila pong Commander-in-Chief. Okay, sa halip, sinunod po nila yung dikta po ng kanila pong puso, ng kanila pong konsensya, mga kabida. Okay? At maging yung kanila pong utak, ano? Kasi po, alam naman po natin kung ikukumpara po natin itong mga kandidato po ng Pangulo at ito pong mga kandidato po ng dating Pangulo, ano? Wala ka talagang makikitang may bahid ito hong mga kandidato po ng dating Pangulo, ano? Unlike ko dito, sa mga kandidato po ni Pangulong Marcos, may mga, ano yan, may mga bahid yung iba dyan, ano? Although mga aligasyon lang po, ano? Pero kung ikukumpara po natin sa mga kandidato po ng dating Pangulo, ano? Halos mga bago yan eh. Parang ang incumbent lang po dyan, si Bato at saka ito hong si Bongo, ano? The rest, hindi nga halos kilala eh, mga kabida. So, wala hong masilip na anumang kontrobersiya dito ho sa PDP Laban. Unlike ho dito sa administration candidates, na madami ho
Maliban ho sa pagiging trapo, yung iba, matagal na po sa serbisyo mga kabida, pero ano bang ipinakita po nila? Alright? So, yun. Ang ginawa po ng AFP at saka PNP, ibinoto po nila ito hong kandidato po ng kabila kaysa dito ho sa kandidato po ng kanilang Commander-in-Chief. Okay, mga kabida. Isang indikasyon yon na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin at nirespeto pa rin ng uniform personnel ito hong si dating Pangulong Duterte. Kasi kung hindi ho nila nirespeto ito, hindi ho nila susuntin yung pakiusap po ni dating Pangulong Duterte na iboto yung kanyang mga kandidato. Pantakin nyo lahat po, yung Duterte, nakapasok po sa Magic 12. Okay? Kung ang pagbabasihan lang po natin makabida, yung local absentee voting, okay, sa election, wala na. Senador na sila lahat, ngayon. Okay? Senador na po sila lahat ngayon. Ito kong mga miyembro po ng PDP Laban. Okay, meron lang pong nakapasok po doon, yung hindi po part ng PDP Laban, pero inendorso po ng Pangulo, dating Pangulo, Okay, si Busita, number 12, although hindi po inendorso ni Pangulong Duterte, pero wala akong nakitang wala po akong nakitang masapang tinapay po dito ho kay Busita. Hindi naman po ito umatake po sa mga Duterte. Wala naman po siyang sinabi against mga Duterte, Neutral, naging neutral lang po itong si Busita. Kaya siguro since part po ito ng uniform personnel, kaya ibinoto po nila yung kanila pong kabaro, mga kabida. So, yun po, wala naman pong ibang pinag-usapan po itong dalawa, itong si Bato at saka itong mga uniform officials po ng Armed Forces of the Philippines. Iyon lang tanging pasasalamat lang po, ni Senator Bato sa kanila dahil sa kanila pong ginawa. Despite, mga kabida, na iba na po yung administrasyon, okay, yung kanilang Commander-in-Chief ay kalaban po ng patron nitong si Senator Bato na si dating Pangulong Duterte, pero at least makikita mo pa rin, mga kabida, yung kanila pong pasasalamat sa dating Pangulo. Mantakin nyo ang ginawa po ng dating Pangulo sa kanila, mga kabida. Unang-una, tinaasan yung kanila pong sweldo. Dinoble halos yung kanila pong sweldo po, mga kabida. At saka sa kanya pong time, maganda yung estado po ng militar, ng uniform personnel. Okay? Hindi ho nagutom. Maganda yung benepisyo po, mga kabida. At feel po nila yung pagmamahal po ng kanilang Commander-in-Chief. Okay? Feel po nila yung pagmamahal po ni Duterte sa kanila, mga kabida. Diba? Sa mga instances po na nakita ho natin in the past, pag may mga giyera, may mga nasugatan o namatay, agad-agad po ay pinuntahan po ng Pangulo yan. Okay? Pinuntahan ng Pangulo yan. At binigyan ng kahit ano-ano, financial support, kahit na po yung at least yung maganda lang po dyan sa dating Pangulo, kahit na po wala kong ibibigay po, although may binibigay po, mga kabida, pero kahit na wala kong ibibigay, at least yung kanya home presence, naka-boost na po ng moral, doon po sa mga sundalong sugatan, mga kabida, At yun yung gusto po ng mga sundalo, na para bang isang ama ba, na dinadalaw nila yung kanila pong, o kanyang mga anak na nasa bingit ng alanganin po, mga kabina. Okay? Yun yung nami-miss po nila sa dating Pangulo, At hindi ho nagawa ata ng Pangulong Marcos yan ngayon. Okay? At I think, hindi po na nafe-feel yan ng mga uniform personnel kung ano yung nafe-feel po nila nung time po ni Digong, mga kabida. Kaya nga siguro, ganun na lang po yung kanila pong suporto na binigay sa dating Pangulo, sa kanya hong mga kandidato, bilang pasasalamat po sa ginawa po ni dating Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines at maging sa Philippine National Police, mga kabida. Sila kasi yung greatest at major beneficiaries, doon ho sa Duterte administration, mga kabida.
Okay? So, yan lang po. Ano po ang inyong masasabi ho dito mga kabida, yung pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.